Magandang tanghali sa inyo lahat at maraming salamat sa mga dumalo ngayon. Ngunit bago simulan natin ang ating agenda o tatalakayin natin, maaari bang magsimula tayo sa isang panalangin na pangungunahan ni Makayanan? Panginoon, pinupuri ka namin, niluwalhatian ka namin, dinadakila ka namin, dahil sa iyong kadakilaan sa aming Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, sa isip, salita at sa gawa. Sinasadya man o hindi, patawarin po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat sa amin ng aming pagtulog hanggang sa aming pagising ay sinamahan nyo kami at maging sa buong maghapon doon po ang inyong sa amin maging sa aking mga magulang at sa aking kapatid. Ingatan po sila sa kanilang trabaho, palagi sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan at kasipagan sa pag-aaral. Maraming salamat po sa lahat. Kaya na po bahala sa amin at sa aking pamilya. Lagi po kaming protektahan ng inyong banal na dugo at mga araw pang darating. Dulangin namin ay pagpalain sana ang bawat sandali, ikaw ang bahala. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa aming mga sala para lang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag niyo po kami pahintulot sa tukso at iadya niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, nang pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa araw-araw, tulungan ko din ang aking mga magulang mga mahal sa buhay. Tulungan po ang aking lolo, lagi niya pong siyang gagabayan sa araw-araw at bigyan niyo po siya ng kalakasan, kagalingan at haba ng buhay. Ipagkaloob niyo po sa aking lolo ang aking mga tiyo at tiya. Ay ingatan niyo rin po kung saan man po sila pumunta, kayo na po ang bahala sa kanila. Ingatan niyo po rin ang aking mga pinsan, ilaro niyo po siya sa mga masasama. Ang mga barkada, bigyan niyo rin po sila ng talino sa kanilang pag-aaral at ingatan sa palagi sa kanilang pagsakay at pagtawid. Ingat niyo rin po ang aking ama sa kanyang pagmumotor. Palagi, sa araw-araw at pati po sa pagsundo sa aking ama at sa aking ina. Lagi niyo po ang alagaan ng aking mga magulang, lalo na po siya. Kanila pong trabaho, bigyan niyo po ng kalakasan ng katawan ang aking mga magulang para makatapos kami ng pag-aaral. Ng aking kapatid, lagi niyo po sila ingatan, gabayan para maging maganda ang aming pamumuhay at kinabukasan. Bigyan po kami lagi ng kakanin sa araw-araw. Tulungan niyo din po ako sa aking pag-aaral, pati din po ang aking kapatid. Nawa po makatapos kami ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan sa hinaharap, upang pag kami ay nagkapamilya ay gumanda ang aming buhay. Tulungan niyo rin po ako na maging mabuting anak at huwag magbarkada sa mga masamang impluwensya. At palaging tumulong, maging mabait na anak at masunuring bata sa magulang. Matutong tumulong lagi sa magulang at maging masunurin.
magandang kinabukasan sa hinaharap upang kami ay magkaroon ng magandang buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Maraming salamat sa napakaganda mong panalangin, Siron Makayanan. Bago natin simulan ang ating agenda o tatalakayin natin ngayon, nais ko lang magpakilala ako at pakilala ko rin sa inyo kung sino mga kasama nyo. Ako nga pala si Raven Bukas, ang inyong host at leader. At ang nagbigay ng kanyang madamdamin na pananampalataya ay si Siron Makayanan. At nandito rin nga pala si Rexel Meera, si Ivan Albindo, at si Estrella George. Okay, magsisimula tayo ang ating tatalakayin tungkol sa digital marketing. Magsisimula tayo sa sanligan ng digital marketing na itatalakay sa atin ni Rexel Meera. Go, Rexel. Ako nga po pala si Rexel Meera upang talakayin ang sandigan ng digital marketing. Ano nga ba ang digital marketing? Ayon sa Mailchimp.com, ang digital or online marketing ay ang pagsulong ng mga produkto sa mga potensyal na mamimili gamit ang internet at iba pang uri ng digital communication. Ang ganitong uri ng marketing ay madalas natin nakikita sa mga email, social media at mga website. Sa 8 bilyong taong namumuhay sa mundo, 5.3 billion ang nakagamit ng internet. Halos lahat na kilala natin ay gumagamit ng mobile devices na maaaring gamitin upang makagamit ng internet. 4.95 na billion naman ang gumagamit ng social media ayon sa statistika.com. Kaya kung ililista natin ang mga taong kilala natin gumagamit ng social media ay hindi sasapat ang isang papel lamang. Gaano ba katagumpay ang digital marketing? Naobserbahan na ang mga mamimili sa pamilyan ay bumababa at ngayon ay paparami ang namimili online para sa kanilang sarili at kanilang pamilya. Isipin mo kung gaano kamoderno ang kagamitan ngayon. Simpleng pamimili, napapadali. Dating pagpunta sa mga supermarket kaya nang gawin na nakaupo lang. Pagbili ng mga electronic appliances, konting pindot lang. Tapos di ka na rin mahirapan sa pagdala nito dahil hinahatid na ito sa tirahan nyo o kung saan mo na gusto. Saan naman kadalasan natin nakikita ang mga digital marketing? Madalas natin nakikita ang digital marketing sa mga social media platform tulad ng Facebook kung saan ang mga nagbebenta ng mga gamit, damit, pagkain at iba pa ay gumagawa ng mga post tungkol sa kanilang produkto. Gumagawa din sila ng mga page kung saan pinapakita nila ang kanilang lokasyon, mga binebenta at mga impormasyon ng nagbebenta. Sa Facebook ay may tinatawag din na marketplace kung saan ang mga normal na gumagamit nito ay maaaring mag-display ng kanilang nais ibenta. Bukod sa social media, may mga application o website na ang pangunahing kagamitan ay ang pagbebenta o pagbili ng mga gamit. Ang isa sa mga halimbawa nito ay Shopee, na alam ng marami. Ang Shopee ay isang application kung saan maaari ka bumili ng mga kagamitan, iba't ibang uri ng kagamitan tulad ng mga pananamit, school supplies, tools, digital devices at iba pa. Ang ibang website naman ay nagdi-display ng ads o advertisement. Ang mga ads ay maaaring naglalaman ng link patungo sa kanilang inaalok na produkto o serbisyo. Madalas ito nakikita sa itaas na bahagi ng mga website. Napakagandang pagtatalakay, Rexel Meera. Ngayon, ang susunod naman sa ating tatalakayin ay benepisyo ng digital marketing. At ang magtatalakay nito ngayon ay si Albindo Ivan Johan. Okay, Ivan Johan, pwede mo na simulan. Kamusta? Nandito ako upang ipalawanag ang benepisyo ng digital na marketing.
Messenger, Facebook. Kumbaga sila yung mga nalabas na lang bigla upang bahagi ang mga product o in short ay may palabas o may bahagi sa mga tao para sila ay mainteresado. At ngayon nandito nga ako upang bigay ng 10 benepisyo o 10 benepisyo ng digital marketing. Number 1, cost and effective measurable result. Ito nga ay magbibigay sa iyo ng napakaraming access sa mga social media at may improve ang iyong campaign performance. At ang maganda nga dito ay magagawa mo ito sa anumang oras na gusto mo. Ma-adjust mo nga rin ang iyong marketing strategy kung nagkakameron ka ng mahirap o masamang schedule. Kapag hindi gumana nga ang iyong strategy, ay pwede ka ulit mag-umpisa. Ang maganda dito, ito ay makakatipid ka ng maraming pera kapag hindi ito gumana at makapagsimula uli. Number 2, unlimited customer target client option. Ang digital customer ay nagbibigay ng unlimited options para sa mga tamang tao at tamang oras. Kaya mo rin itong ma-develop at makapag-isip ng strategies gaya ng retargeting audience list, surveys, reviews, backlinks, landing pages, Google Analytical, at kung ano pa upang matukoy kung sila ay hitting mark at malaman kung okay ang iyong campaign performance. Number 3, customer reach anywhere in the purchasing journey. Kung ang digital marketing ay hindi maganda ang performance sa isang customer at journey mapping, ito ay magiging tangible at defendable. At kapag ganun ang nangyari, ay ma-identify mo na ang iyong brand o touchpoints. Pumili ka ng customer at tanungin ang goal ng inyong customer. Makipag-interaction sa mga ibang lugar at ikwento mo ang iyong journey na mapapayo mo sa kanila. Number 4, endless customization on the spot. Isa sa mga pinaka-benepisyong pagka-customization, maiiwasan ng mga maling numero na makaka-apekto sa iyong pagmamarketing campaign. Ngunit, pwede rin itong ikasira ng isang marketing campaign. Kapag marami kang pagpipilian, marami ka ring makukuhang impormasyon at makakapag-desisyon kung paano mo maiiwasan ang iyong strategy. Ang digital marketing ay magbibigay sa iyo ng walang katapusang customization gamit ang mga yugto ng iyong campaign simula sa umpisa hanggang sa wakas. 5. More interaction with your customer. Isipin mo lahat ng paraan ng mga digital marketing ay maraming gagamit ng inyong customer. Gaya ng email, instant message, website, content, videos, images, social media posts, short message service, widgets at banners. Isa sa mga makakatulong sa iyo ay ang digital tools. Ito ay magbibigay sa iyo ng maraming pamimilian at oportunidad upang makaakit ng mga tao at magkameron ng isang loyal customer na maikakalat ang pangalan at maisasuggest sa ibang tao. Ito, makatutulong rin ito sa iyo dahil makakakilala ka ng mga makakatulong sa iyo sa segments ng iyong marketing. Habang ang ibang tao ay nagtitingin ng kanilang email, ang iba naman ay gumagamit ng mga panibagong app para makita ang digital marketing o ads. Number 7, global reach. Advantage ang isang global reach. Ang traditional marketing ay pinaghihigpitan ng geografiya at makakagawa ng isang international marketing campaign. Ito ay mahirap, mahal at ito ay nagpapasahod din. Na ang ibig sabihin ay kailangan talaga ng pera at dedikasyon. Gayunpaman, ang digital marketing ay kadalasang nangyayari sa internet. Na ang ibig sabihin ay na ang kaya mong ma-achieve ay maraming bansa.
Kahit maliit na local business ay may kakayahang maabot ang international audience gamit ang online store. Ito ay hindi magiging imposible. Sa ganumang pamamaraan o maaaring magkaroon ng malaking pera upang magawa ito. Ang mga online accessibility ay bukas sa lahat upang lumago ang mga oportunidad sa business at ma-explore ito. Ang kombinasyon ng global reach at visibility ay magandang oportunidad sa lahat ng business. Number 8, local reach. Habang global reach ay isang makabuluhang pamamaraan sa digital marketing, maaari ring ma-improve ang local visibility na sobrang importante sa inyong business na nag-relieve na sa inyong customer. Ang mga ads ay sobrang beneficial sa mga companies para lalong makarami ito ng customer sa kanilang company. At gaya nga ng global, ay maaari nga ring mag-sponsor sa mga local influencer upang lumago ito ng mga mas malaki, kumita ng mas malaki at makakilala ng mas malalaking bansa. Ito nga din ay makikita sa mga TikTok, Facebook, dahil ito ay makikita na nag-i-sponsor sa mga brand na gusto nilang lumago. 9. Cost effective. Ang susunod na digital marketing ay ang advantage cost effectiveness. Pwede mong i-promote ang iyong business locally or internationally. Ang digital marketing ay nagpo-provide sa iyo ng cost-effective solution. Pwede ito sa lahat ng companies o kahit sa maliliit na companies para makapagkompetensya sa malaking kumpanya gamit ang kakaibang strategiya. Halos lahat ng strategiya ay magkakaiba upang masabing gawa nila ito at kakaiba. Subalit hindi lahat ng anyo ng digital marketing ay pwede sa lahat ng business. At ang iba dito ay mas magagamit kaysa sa iba. Ang business ay kayang hanapan ng solusyon sa pamamagitan ng kanilang marketing goals. Number 10, effective targeting. Kahit wala kang magandang ideya sa iyong hangarin o audience, ang digital marketing ay kayang maka-extract ng data para makita kung audience ang magiging pinakamaganda sa iyo at mabantayan ang iyong campaign. Sa kanila, mayroong sobrang daming pagpipilian sa pagkuha ng iyong hangarin sa business, gaya ng keywords para mahanap ang pag-optimize ng engine. Itong mga bilang ng pagpipilian ng elemento sa iyo, siguraduhin na ang bawat kumpanya ay naaabot ang tamang audience para sa kanila. Ito ay nakakatulong din upang maanalisa ang pagbabago ng ugali ng isang customer at malaman ang pagbabago ng campaigns. Ang gantong abilidad ay maiintindihan ang customer. Ang pagbabago nila ay siguradong mabilis papuntang tagumpay sa lahat ng kumpanya. Nais ko lang ulit ipaalala na ang aking mga nabanggit ay tungkol sa benepisyong digital marketing. At ang aking mga nabanggit ay ang halimbawa ng mga digital marketing. Alam kong ito'y magulo at ako'y naguguluhan din. Sa aking sinabi, ngunit sinubukan ko ang aking makakaya upang ibigay ito ng lahat at buo. Gusto ko lang sanang sabihin ang mga natutunan ko rito na ang digital marketing pala ay isang ads. Ngayon ko lang ito diniscuss pero may natutunan din ako. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa pakikinig. Paalam. Maraming salamat sa napakaganda mong pagtatalakay ng mga benepisyo ng digital marketing. Maraming salamat, Alvindo.
Ang susunod naman ay ang negatibo ng digital marketing na ako naman na magtatalakay. Okay? Sisimulan ko na. Siyempre, kung may benepisyo, may negatibo tayo. So, ito, tatalakay ko sa inyo ngayon. Then, ang negatibo ng digital marketing sa atin. Number 1, skills and training. So, siyempre, kailangan mo may sapat na skills or knowledge ka pagdating sa pagpasok ng digital marketing. Hindi naman pwede pumasok ka na lang na basta mag-market ka ng mga products, gano'n, di ba? Or kung ano application, gano'n. Hindi lang yon. Kailangan mo ding marunong ka, may alam ka, tsaka may pagka-expert ka. Pwede ka naman paturo sa mga taong mas expert. Pero yun nga, dapat may kaalaman ka doon. Bihira lang naman din may alam sa gano'n, di ba? Bihira lang. Diba? Kailangan mo ring makahanap na skill para mapukaw yung taong mga customers na gusto mong mapukaw, diba? Kailangan mo din ng tools, platforms tulad ng Facebook Live, Facebook Marketing, Instagram Live, TikTok Live, and TikTok Shop, diba? Ganun. Kumbaga, para successful at para maging keep up to date din ikaw, kasi malay mo laos na pala yung nabebenta mo or na-endorse mo, di mali yun, di pangit yun, di ba? Kasi nag-change yung trends rapidly. Sunod naman, time consuming talaga yan, mapa-actual na marketing or digital. Kasi iba yung sa digital marketing, kasi sa digital marketing gagawa ka pa ng online advertising campaigns at pag-create ng marketing contents. Pag bibidyo pa nga lang matagal na, or pag-edit ng video at pag-edit ng pictures matagal na. Paano pa kaya pag in-upload mo pa, hindi ka naman sure na bebenta yun. So yun, tsaka important din yun upang ma-measure mo yung ROI mo or your return on investment mo, kasi pag hindi mo na-measure yan, bumagsak yan, may tendency na mabankrupt ka or malugi ka. Sumunod, high competition. Ang mundo ngayon ay ma-digital na. Siyempre, hindi lang naman ikaw makakaisip na, kasi halos lahat naman nagamit na ng cellphone, mapalolo, lola, tatay, tita, tito, ninong, ninang, kuya, at even ang bunso, ang baby, gano'n, di ba? Nagamit na sila. So, hindi mo maiwasan mag-high competition. Lalo na yung mga sikat na social influencer, di ba? Yung social influencer ngayon, di ba? Kaya sila nakita na because of advertising. Part of digital marketing din yun. Kaya endorse sila, digital marketing din yun. Siyempre, hindi nga lang naman talaga ikaw makakaisip nun. May ma-encounter ka na mas magaling sa'yo, may ma-encounter ka ng mas magaling ka sa kanila. Siyempre, ang pinaka-challenge yun, kailangan mo mag-stand out against your competitors para mag-grab ang atensyon ng madami at ma-aim mo yung dapat na kailangan mong gawin. Sunod naman, complaints and feedbacks. So, hindi naman mawawala yan eh. Siyempre, madami pa rin ang negative feedbacks. Kasi parang domino effect eh. Kapag nag-feedback na isa na masama, akalain nila na ganun pa rin sa lahat. So, yun ang mangyayari. Siyempre, magko-complain sila. Depende na rin yun. Kapag nag-complain sila ng masama, maybe, ikaw yung nag-endorse, or maybe yung product na in-endorse mo, yun. Magpi-feedback sila ng masama, complain, siyempre, re-rate ka nila. Pwede yun makababa yun na makasira ng pagmamarketing mo ng isang product. At yun nga, negative comments or failures, makaka-damage ng reputation ng brand na ini-endorse mo. Siyempre, pati rin sa'yo, isang endorser, ikaw ang nagmamarket eh. Dagdag sira na rin yun sa'yo. Sunod naman ay security and privacy issue. Ito ay napaka-delikado din kasi minsan nalilig yung data natin. Ano pa ba? Nakokolekta nila yung data natin na yung iba kasi, di ba may mga tatawag nilang hackers.
pwede nila makolekta yung data natin na mas madali, numbers and legal consideration, di ba? Using customer data na ginagamit din ng pan-digital marketing purpose. Yun, minsan nawawalan tayo ng protection, pati yung privacy natin nawawala because of that. Pero karamihan naman na nag-digital marketing ay parang hindi naman nagiging problema sa kanila. So, yun lang. Yun lang dito naman sa negatibo. Ang susunod naman natin ay ang pag-aplika ng digital marketing sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, susundan naman itong video, itong pagtatalakay ko susundan naman ni Estrella George. Estrella, maaari mo nang simulan. Ang digital marketing ay tumutukoy sa marketing ng iba't ibang uri ng mga produkto at serbisyo sa internet gamit ang mga digital na teknolohiya. Ito ay pinakamahalaga upang maunawaan natin na tayo ay nakatira sa isang panahon kung saan ang internet at social media ay may malaking halaga sa impluwensya ng lokal at pandaigdigang negosyo, ekonomiya at komunikasyon at komersyo. Ang 5G wireless komunikasyon ay sa mga card at bagong teknolohiya ay lumitaw sa bawat araw. Upang sumabay sa panahon ng teknolohiya na ito, ang mga kumpanya at mga brand ay nagbibigay ng kanilang mga serbisyo at mga produkto sa mga target na customer sa buong mundo ng mas mahusay at epektibong gawa. Ang mga kumpanya ngayon ay nagbibigay ng higit pang impormasyon patungkol sa kanilang produkto, pakikipag-ugnayan at integridad sa mga customer upang mabuhay sa mataas na komperensyal na digital sa larangan ng marketing. Sa modernong mundo, ang oras ay isang mahalagang kalakal ng ating buhay. Sa tulong ng digital marketing, ang mga customer ay maaaring makakuha ng impormasyon ng produkto sa pamamagitan ng pag-click ng isang button at gumawa ng mabilis na mga desisyon sa pagbili. Sa halip na lumabas ng bahay at paghahanap at pagbili ng mga produkto, ang mga customer ngayon ay maaari nang mag-shop sa mga kanilang bahay nang hindi lumalabas. Ang mga customer ay may patuloy na akses sa impormasyon sa website kahit na araw ng linggo o oras ng araw. Sila ay maaaring bumuo ng opinyon sa mga negosyo sa anong oras ng araw. Ang mga customer ay maaaring mag-shop para sa isang produkto kapag kailangan nila ito kahit anong oras o araw man. Malaki man o maliit ang isang negosyo, ay ginagawa nila lahat ng maaari nilang gawin upang tumagal sa mga pagbabago at pagpapaunlad ng mga modernong teknolohiya. Lumalaking negosyo mula sa isang maliit na produkto ay nabigo ay ang kakayahan nito upang makakuha ng kanyang target audience online at i-convert ang mga ito sa leads o mga benta. Ang iba't ibang mga pamamaraan sa digital marketing na nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay para sa kapangyarihan, pagpapanatili at kahit na pag-unlad ng negosyo. Mahalagang mapag-aralan o maintindihan ang digital marketing kung ang isang tao ay may plano o balak na magpatayo ng isang negosyo. Sa tulong ng digital marketing ay maaari mong malaman kung ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay mag-uumpisa pa lamang sa pagpaplano ng isang negosyo. Sobrang laking tulong ng digital marketing sa ating buhay sa pang-araw-araw
sapagkat nakukuha natin ang mga iba't ibang uri ng impormasyon na hinahanap natin sa isang produkto. Maraming salamat sa pagtatalakay mo ng pag-aplika ng digital marketing sa pang-araw-araw natin pabubuhay. George Estrella, napakaganda ng iyong way ng pagtatalakay. So, tatapusin natin tong ating agenda or talakayan sa isang pangwakas na panalangin na ako din ang magtatapos. Ako din ang magagawa. Okay, lahat po tayo ay ipikit ang ating mga mata at hingi ng presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa panalangin. Maraming salamat po sa mga aral na tinuro nyo sa pamamagitan ng aming mga miyembro na dumalo ngayon. Aming hinihiling na sana magkaroon pa po kami ng kalakasan at katatagan upang muli namin mapagyaman ang aming kaisipan at maging open sa lahat ng bagay. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa biyaya ng karunungan. Amen. Maraming salamat nga pala ulit sa pagdalo dito sa ating talakayan at maasahan ko kayong dadalo ulit sa susunod. Maraming salamat.